Para po sa kaalaman ng lahat, Marcos supporters, Marcos loyalists, silent majority, maging ang mga Duterte supporters. Ito, pakinggan lang po nyo para maintindihan ninyo. Huwag nyong isara ang inyong kaisipan, huwag nyong isipin politika lang ito. Hindi po. May batas na umiiral. Ito'y kaugnay po ng nangyayari ngayon sa mga Duterte at kanilang mga supporters. Kaliwat kanan na po ang kanilang kinakaharap na problema dito at sa labas ng bansa. Ito ay lahat ay dahil pagpapatupad ng batas. Wala pong kinalaman dito ng sinasabi nilang puro harassment, pananakot, or panggigipit sa kanila. Hindi po. Yan ay propaganda lang. Ang batas kasi ay laging dapat pinapairal. Basta may ebidensya, may complainant, yan ay dapat dumaan sa tamang proseso. Pagpapatupad ng ating mga batas. Kaya ko nababanggit na itong sabay-sabay na problemang ito ng mga Duterte at ng kailang supporters, hindi nila inaasahan ito. Kahit tayo, hindi rin natin akalaing magkakasabay-sabay ito. Pero umabot na po sa ganitong sitwasyon na ang pinakamaganda nilang gawin, harapin sa tamang proseso at hindi ito madadaan sa ibang level ng usapan. Social media, rally, pagbatikos, hindi po. Unahin natin yung issue sa ICC, International Criminal Court. May proseso, may complainant, may nakitang basihan kaya pinakulong ang dating Pangulong Duterte. At ngayon ay pinangalanan na ang mga posibleng susunod na itinuturing na mga co-accused o may kinalaman umano sa mga ginawa ng nakaraang gobyerno. 2 senador, 4 na PNP Director General, 2 Cabinet Secretary at Director ng NBI. Matindi yan. Yan ay pagpapatupad ng batas international kasi Pilipino ang complainant. Dito naman sa impeachment, ito ay pagpapatupad ng 1987 Constitution. Ang impeachment ay legal, nasa saad sa saligang batas. Laban sa mga impeachable official, President, Vice President, Constitutional Body at marami pang iba. Maging ang maestrado, Chief Justice ng Korte Suprema, kasama dyan. Dahil ngayon ay merong pangalawang impeachment laban kay Sara Duterte na ang complainant ay civil society, makabayan black, kaparian, abogado at mga madre. Yan po ay tamang proseso na kanilang kakarapin. Hindi nila pwedeng tanggihan yan. Okay? Yan ay sa mag-amang Duterte. Iba pa yung problema ni Sara doon sa plunder case na ipinail ni Trillanes before Office of the Ombudsman. Yan naman ay sa sinasabing may kaugnayan sa korupsyon, malalaking volume ng pera na di umano ay nasa bank account ng mga Duterte. So, proseso ulit yan. Nag-file ng kaso, walang magagawa ang ombudsman kung hindi tanggapin. Pag may nakitang ebidensya, ipapile ang kaso sa korte. Plunder po yan against Sara Duterte. Again, hindi ito harassment, hindi ito pananakot, ito ay proseso na ginagawa ng gobyerno kasi merong complainant. Hindi po gobyerno ang complainant dito sa mga kasong ito. Ang kaso ng mga Duterte at mga co-accused nila sa ICC, hindi Philippine government ang complainant. Mamamayang Pilipinong biktima ng karapatang pantao. Doon sa impeachment ni Sara at saka plunder case na nasa ombudsman, yan ay mamamayang Pilipinong complainant, hindi gobyerno. Para lang maintindihan nyo, yan po ang totoo. Okay, itong pag-aresto or pagpapail ng kaso at posibleng pag-aresto sa mga politikong sabit sa flood control scam, ito, Peoples of the Philippines ang complainant, gobyerno at mamayang Pilipino. Alam niyo kung bakit? Kasi pera ng bayan yung nawala at ninakaw. Kaya yung dating Senador Revilla at iba pang mga kinasuhan at kakasuhan na sina Jingo Estrada, Villanueva at saka Escudero, yan ay Peoples of the Philippines ang complainant. Dahil ang gobyerno ay nagpatupad ng batas para proteksyonan ang mamamayang may-ari ng pera. Yan, hindi rin yan political harassment. Dahil may nawalang pera. At pag-aari ng Pilipino, walang magagawa ang Philippine government kung hindi
ipatupad ang batas at kasuhan ng mga posibleng may mga ebidensya. Yan po yung totoo. Huwag kayong maniwala doon sa mga ibang nagbabalita na pinapalabas lahat ito'y harassment, lahat ito'y pananakot, kalokohan yun. Pinagtatakpan nila ang katotohanan. Naipaliwanag ko na sa inyo yung kaso sa ICC, sa Ombudsman at sa impeachment at itong mga susunod na mga kaso, papunta rin ng Ombudsman, papunta ng Sandigang Bayan. Pag sila'y kinasuhan, nagkaroon ng warrant of arrest at inaresto, Peoples of the Philippines ang complainant, yan po sa flood control scam. Pagka naman si Sara ay kinasuhan at pinakulong ng Sandigang Bayan, ang complainant ay si Trillanes. Pagka naman si Sara ay na-impeach sa pangalawang pagkakataon, ang complainant yan, mamamayang Pilipino, civil society at marami pang iba. Hindi ang gobyerno. Para lang ho sa kaliwanagan. For information at for education ang ating topic, kaya ipinapaliwanag ko yun. Pag hindi nyo naintindihan yan, abay aralin nyo kasi yan ay parte ng rule of law, policy ni Pangulong Marcos Jr. Huwag nyo sisisihin si Pangulong Marcos sa isyong ito kasi obligasyon niyang ipatupad ang batas dahil yan ang kanyang sinumpaan tungkulin sa saligang batas noong June 30, 2022 nang manumpa siya dyan sa harap ng mga Pilipino sa buong mundo, dyan sa Maynila, yung inauguration. Kaya yung kanyang pinanumpang yan ay kanyang ipinatutupad dahil political will. Pag merong political will na totoo ang isang Pangulo, marami talagang tatamaan na umaabuso sa batas. Maraming pwedeng makulong na lumalabag sa batas. Ngayon, kung sinasabi nyo ang Pangulo ay may kinalaman dito, ay wala naman kayong ebidensya. Nag-file kayo ng impeachment, tama yon, proseso yon. Dinismiss ng Committee on Justice at ng 284 congressman, tapos na. Yun ang proseso. Kung meron kayong another evidence, ay di mag-file kayo after 1 year. Proseso yon. Ganun po, huwag ninyong linlangin ang mga Pilipino. Huwag ninyong sabihin ito ay lahat ay harassment, kalokohan yan. Nung kayo'y nagpasasa sa inyong kapangyarihan, nung kayo'y nagpayaman sa inyong kapangyarihan, di ba yun yung harassment sa mga Pilipino may-ari ng pera? Yung inyong pang-aabuso sa kapangyarihan kaya nalabag ang karapatang pantao ng mga sibilyan, yan yung harassment, yan ang pang-aabuso. Ngayon, sinisingil lang kayo kasi panahon talaga yan. Ang pananagutan kapag may maling ginawa, mahaba-habang pananagutan yan at hahabulin kayo talaga ng batas. Yan po yan. Implementation ng batas, political will ang umiiral, yan ang totoo. Pagka sinabi nilang ito ay kung ano-ano, wala na, hindi raw naaayon sa batas, nililin lang kayo yan. Huwag kayong maniwala. Dito paninindigan ko ano ang nangyari, ano ang nangyayari at mga pwedeng mangyari. At ang aking mga opinion ay nakabase yan sa lahat ng nangyayari. Please like and share.